ay tinago ang lungkot sa pag-alis ng batang panandaliang nagdulot ng ngiti sa kanila. Ang sanggol na pansamantalang pumawi sa kanilang pangungulila sa mga naiwang anak, aalis na rin at ipadadala pauwi ng Pilipinas. Ay, natutoy! Salamat pero mo yun. Bye-bye! Hello, Philippines na! Bawal ang iyak, pauwi lang to. Bawal ang iyak, uuwi lang si Tutoy. Sa huling gabing magkakasama, dama na ang katiyakan ng kanilang paghihiwalay. Halos hindi natulog si Nelson sa paghahanda sa gamit ng kanilang anak. Natural, miss ko to. Dahil ito halos isang buwan ko rin ginagawa. Araw-araw, lagi ko ginagawa to. Sana mayakap ko na lang siya ng ganito. Bakit po? Miss ko kasi siya eh. Ano ba? Kung pwede lang na huwag siyang pauwiin. Hindi na lang sana. Kahit di naman siya uuwi, sasabihin ko pa rin na mahal ko siya. Sana maging mabuting mamamayan siya. Hindi na binibitawan ni Liza ang kanyang baby. Posible kasing taon pa ang bibilangin bago niya mayakap muli si Dave. Pagdating niya ay mamaya mainit na po ang pwesto mo, mainit na po yung pupuntahan mo. Hindi po ikaw palaging nakabalot. Huwag mo papahirapan yung mga kasama mo, ha? Huwag ikaw mag-iiyak yan. Sa airport, nakilala ko ang biyahera na magdadala kay Dave sa Pilipinas. Hiniling niyang itago ang kanyang mukha. Kapag daw namarkahan kasi siya ng gobyerno ng Korea, baka maharang na ang mga panindang ipinapasok niya rito ng walang tax. Iniisip ko po yung magiging ng biyahe. Kasi syempre hindi naman masyadong kabisado ng biyahera yung dali ng baby ko. Sana huwag siya mataranta. Kung pwede lang tumigil ang orasan para hindi na mawalay si Dave sa kanyang mga magulang. Kailangan ko pang ipaalala sa mag-asawang malapit nang lumipad ang eroplanong sasakyan namin. Kaya sabi ng biyahera, kailangan na daw. Yan na, kita mo. Baby, bye-bye. Ay, malaman doon si... Naghintay sa'yo doon si Lola at si Lolo mo. Ah, baby, behave ka.
Para sa isang magulang, wala na sigurong kasing sakit mawalay sa anak, lalo na't walang katiyakan kung kailan sila muling magkikita. Tinanaw na lang ni Nelson ang kanyang anak hanggang mawala ito sa paningin. Dahil ilang araw ko nang sinusundan si Baby Dave, pakiramdam ko mas kabisado ko ang ugali niya kesa sa biyahera na ngayong araw lang niya nakasama. Nagagwapuhan yung mga Koreans eh. Lagi siyang binabate, lalo na ng mga nanay, mga lola. Gano'n. Lagi siyang binabate. Good boy naman siya, 11:30 p.m. na. Umiiyak lang siya pag gutom, saka pagbasa yung diaper. Okay. Tinuruan pa ako. Tinuruan pa ako maghawak ng feeding bottle. Pagkalipas ng 4 na oras, naghihintay na sa arrival area ang bagong mag-aaruga kay Dave, ang kanyang lolo at lola. Ayan po, sige po, pwede niyo po lapitan. Ako, Nelson sa Sino po kamukha? Si Nelson. Si Nelson. Ayan, mahilig po daw yan sa karga. Baka gusto niya na po mamimihasa. Masasanay. Ayan. Ayan. Nakusanay Mami. ng bata. Ano po masasabi niyo na nakita niyo na po yung apo niyo? Ay, ano ho, masaya ho. Masaya na ho. Umuwi si Dave nang walang kamalay-malay na hindi pala ang nanay at tatay niya ang kumakalong sa kanya. Maraming bata na ang nauna kay Dave. 7 taon na nga si Cathy, ang sanggol na pinadala noon ni na Alma at Dilo sa biyahera. Anong masasabi mo na doon ka pinanganak? Wala. Wala. Ayaw mo bumalik doon? Ang ganda rin sa Korea. Parang pagyan mo si Lola, si mama ng snowball. Pag nabato mo, nautakan mo siya. Rakitis mo. Dito na siya sa Mindoro lumaki, minsang nadalaw ng ina at hindi na muling nakita ng personal ng kanyang ama. Halos araw-araw niyang kachat sa internet ang kanyang mga magulang sa Korea. Pero hindi ito sapat para pawiin ang pananabik. Ang itamar mo na lang ay Matt o makabayan. Ang itamar mo na lamang Raiming. Ang mga batang katulad nila na nahiwalay sa kanilang mga magulang ang kalahati ng kwento ng pakikipagsapalaran ng mga Pilipino sa ibang bansa. Mga kwentong pilit pinagtatagpi-tagpi, pero tila napakahirap buuin. Kaya para sa akin, hindi lamang sila mga karaniwang overseas Filipino workers, kundi magulang, anak, at mga tunay na bagong bayani. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. Ganyan tayo sa Korea, macho.